Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku po, eto na, finally. Tutuldo ka na ang kaso nitong pagkawala ni Catherine Camilon. Itistigo na laban sa dating police major na si De Castro itong kanyang police bodyguard na si Magpantay. Naku po, ay kakanta na. Mga kaibigan, mabuti naman kung ganun. Sa puntong ito, laman ng video na yan ng ating tatalakayin at marami pang iba kapanapanabik kay hindi-hindi. Ano nga ba ang buong katotohanan dito sa paggamin ni Magpantay at para ituro itong kanyang dating amo na si dating Police Major De Castro. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan kung pwede lang. Patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Alamin, tuklasin, kung paano ilaglag nitong si Magpantay, ang dati niyang amo, dating Police Major De Castro. Samahan niyo po ako panoorin. At magkaroon na talaga na tuldok to, finally dito. Para tuluyang matuldukan ang kaso nila, ang isa sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay para tumayong state witness sa kaso. Si Magpantay ang driver ng pangunahing sospek na si Police Major Alan De Castro. Siya rin ang itinuturo ng dalawang witness na umano'y nanutok sa kanila ng baril noong makita nila na inililipat sa pulang SUV ang walang malay at dugo ang si Camilon. Gusto na ng liderato ng Philippine National Police o PNP na matuldukan na ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Bukod kasi sa pangangalap ng ebidensya, patuloy ang pagkumbinsi ng otoridad sa sumukong suspect na si Jeffrey Magpantay para siya ay maging state witness sa naturang kaso. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Yes, Alex, umaasa ang CIDG na makukonsensya at tuluyan niyang makikipagtulungan sa kanila itong si Magpantay. Naniniwala kasi ang otoridad na malaki ang may tutulong niya para malutas ang kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. The probability to find Miss Camilon alive is becoming little. Yung tsansa natin dahil nga sa tagal na ng panahon na nawawala niya. But then again, we are still hoping that we could still find her alive. Tila nawawala na ng pag-asa ang CIDG na matatagpuan pa nila ng buhay ang beauty queen na si Catherine Camilon. October 12, 2023 pa nang mapaulat na nawawala ang dalaga. Pero hanggang sa ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan ito. Una rito, mismo ang Deputy Chief ng CIDG Region 4A ang nagkumpirma na may mga witness na nagsasabing patay na ang beauty queen. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung flow po ng investigation namin. Hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. At magkaroon na talaga. Bilang ama, ramdam daw ni PNP Chief General Benamin Acorda ang pinagdaraanan ngayon ng pamilya Camilon. Well, Risa, the reality is habang tumatagal talaga yung from the moment na nawala siya, medyo matagal na. Gaya na sabi ko, we are doing our best. And bilang tatay, I want magkaroon na talaga na tuldok to, finally dito. Para tuluyang matuldukan ang kaso, patuloy ang pangangalap ng CIDG ng karagdagang ebidensya.
Hindi rin sila nawawala ng pag-asa na makukumbinsi nila ang isa sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay para tumayong state witness sa kaso. Si Magpantay ang driver ng pangunahing sospek na si Police Major Alan De Castro. Siya rin ang itinuturo ng dalawang witness na umano'y nanutok sa kanila ng baril noong makita nila na inililipat sa pulang SUV ang walang malay at dugo ang si Camilon. There is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness dahil nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. And I believe na sooner sasabihin niya kung ano man yung participation nila. Kung ano yung katotohanan. It's a torture sa family ng biktima na up to now ay hindi pa nila nakikita yung kanilang anak. Noong nakaraang linggo, tuluyan ang sinipa sa serbisyo ng PNP Calabarzon si Major De Castro na pinalaya na rin mula sa restrictive custody. Pero patuloy daw siyang minomonitor ng otoridad habang hinihintay ang warrant of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention na isinampalaban sa kanya. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa. We made already the coordination for her departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Once na lumabas ng bansa o tumakas, that's already a guilt. That's already guilt on his part. So, Alex, kung magsasalita itong si Magpantay, inaasahan din ng CIDG na sasabihin niya yung pagkakakilanlan nung dalawa pang suspect na kasama dito sa mga nakita ng witness na nagbubuhat dito sa umano'y katawan ni Catherine Camilon. At kung makukuha nila itong statement ng tatlong mga suspect dito sa krimen, naniniwala ang CIDG na maididiin at tuluyang mapapakonvict nila sa kaso itong si Major De Castro. Alex? Okay, Mar, siguro ang tanong ng taong bayan siguro, no, ano ang humahadlang dito kay Magpantay para isiwalat ang kanyang nalalaman? Siya ba'y takot dun sa pulis na dati niyang amo? Alex, matatandaan mo, kusang loob na sumuko yan sa Balayan Municipal Police Station. Pero nung subukan na hingan yung kanyang statement ay hindi nagbigay ng kahit anumang impormasyon itong si Magpantay, no? At ang hinala ng mga pulis ay posible na natatakot ito sa kanyang seguridad. Pero sa ngayon, after niyang magbigay o mag-surrender dun sa Balayan MPS, ay agad din naman siyang pinalaya nitong mga otoridad dahil wala pa namang warrant of arrest laban sa kanya. Ang tinitiyak lang nitong si Magpantay ay nandyan lang siya at handa siyang makipagtulungan at harapin yung mga kaso na isinampa sa kanila. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Nate25, Sir Alex Santos. Ipaintulot ang paggamit ho ng inyong video clips. Kapag may pagkataon po tayo, suportahan din po natin yan. Nate25, muli po, maraming salamat. Okay, nako, matindi po ito. At ayun nga, dito sa ruling ng video na pinanood po natin, maliwanag ho na malaki ang magiging tsansa, malaki po na ang chance na tumistigo laban ho dito sa kanyang amo na dating police major na natanggal serbisyo, itong driver bodyguard na si Magpantay. Nako, ay palakpakan po natin ang kinaukulan sapagkat ito po ay isang magandang development. Bagamat ang pinag-uusapan po dito ay justice, but importante pa rin pong makuha ng katawan po ni Catherine Camilon, buhay man o wala ng buhay. Sa punto pong ito, nabanggit nga dito na nililigawan at posibleng mag-state witness
ito si Magpantay, ay ito na po ang magbibigay daan, magtuturo, at diretsang ituturo kung ito ay magtitistigo laban dito kay De Castro. Ituturo nito kung sino ang utak, ituturo nito kung sino ang mga kasangkot, ituturo nito kung paano nila ginawa ang karumal-dumal na krimen, ituturo nito kung paano dinukot. Maraming ituturo nito diba? Ituturo nito kung nasaan ang sasakyan. Ituturo nito ang tunay na kalagayan ni Catherine Camilon. Maraming ituturo, diba? Ituturo nito kung buhay pa ba o wala ng buhay si Catherine Camilon. At kung wala namang buhay, ay saan nila itinago itong si Catherine Camilon. At kung buhay pa, ay ituturo din ito kung saan nila tinago. Diba? Ang daming itinuturo. Kapag ito ay tumistigo laban kay De Castro. Talagang kaya't importante pong mahalaga. Napakaganda po nitong balita na ito. Sana po ay magkatotoo. But bueno mga kaibigan, ay para sa akin po, ang punto de vista ko, public opinion, ay talaga pong noong ko po man tinalakay ito, on the record din po, diyan sa ating vlog, kahit halongkatin nyo po at panoorin before. Ang sabi ko nga po, darating ang panahon na itong si Magpantay ay magbabago ang isip at posible na ito ika nga po tumistigo laban dito kay Police Major, mga kaibigan dati. Police Major dati, sisigundahan ko. So makatuwid mga kaibigan ng ating public opinion, punto de vista, ay hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Muli kong uulitin, kung hindi po nangyayari ngayon, bukas, sa isang araw, o sa isang buwan, ang ating mga punto de vista public opinion ay darating po ang araw na yan na mangyayari dahil mayroon po tayong pinagbabatayan sa ruling ng video, mga kaibigan, at tayo po ay nagsasaliksik. That's why sa punto pong ito, nandiyan po ang katibayan, mangyayari na po. Malaki ang posibilidad na ilaglag nitong si Magpantay ang kanyang dating amo na si De Castro. Bagamat po ito ay kaunting paglilinaw lang po, hindi porke po siya ay mag-state witness, hindi porke ay tumistigo siya, ay lusot na po siya sa kaso. Hindi po. Magkakaroon lang po ng pagbaba. Kung sangkot man siya, ay bababa po ang kanyang sentensya dito o hatol pag nahatulan, mga kaibigan. Bababa po yung ng kaso niya, mga kaibigan. So, maganda po ito. Napakagandang development, kaabang-abang po ito. Dahil dito sa pagtistigo ni Magpantay, ay totoo nga ba ang utak dito ng pagkawala ni Catherine Camilon ay itong si Police Major dati na si De Castro? O mayroon pa ba siyang ituturo na ibang utak dito, mga kaibigan? Kaabang-abang, di ba? Kaya napakalaki po ng pag-asa dito na masolbang kaso dahil nagbase po tayo dito sa video na ito kung titistigo po laban kay Police Major dati itong kanyang tauhan na si Magpantay. Abangan po natin ang latest update dito at kabang-abang. Hindi po natin alam ngayong oras na ito, mamaya bukas, baka biglang nagbago na ang isip nitong si Magpantay at biglang ituro itong ika nga po'y si Catherine Camilon kung nasaan ngayon, mga kaibigan, at biglang ituro kung sino talaga ang tinuturong utak dito at biglang ituro kung paano niya ginawa doon sa lugar na yon. Mga kaibigan, walang imposible. Samahan po natin panalangin na nawa ahipuin ito ng ating mahal na Panginoon Diyos, ito si Magpantay, na magsabi po ng buong katotohanan, mga kaibigan.
Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At siyempre, mayroon pang ibang mga kasangkot according sa ruling ng video na yan, na nananawagan po ang ating hanay ng pulisya, ang kinaukulan na kung pwede ay lumutang na rin. At nang sa ganun po, inuupiran sila na tumistigo din po, I'm very sorry, kung ano man po ang nalalaman nila dito sa kaso, para nang sa ganun po, ay maging state witness din po sila, mga kaibigan. Maraming salamat at siyempre, diyan po sa ating comment section, huwag po kayong matakot mahiya. Bilang suporta ho dito sa justice, paghingi ng justice kay Catherine Camilon, ay pwede po kayong mag-iwan ng inyong public opinion kapag may pagkakataon. Siyempre, isan-like nyo po. Pwede naman, baka naman. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan po tayo.